Kumusta na po mga kababayan? Tayo po'y excited sa nalalapit na March 16. Malalaman po natin kung sasagot nga ang ating Vice Presidente Sara Duterte sa mga complaints sa lower house na sufficient na nga in form and substance, mga kababayan. Malalaman po natin kung meron po siyang reply. Nag-express na po si BP Sara ng kanyang intention na tumakbo bilang Pangulo. Kung titignan natin at tatanungin natin ang ating mga sarili, meron ba siyang nagawang mga malalaking contribution para sa bayan, para makatulong sa kanyang pagtakbo? Ideally at normally, ang hinahanap ng taong bayan o tinitignan ng taong bayan ay kung may nagawa ang isang politiko. Kung ang isang politiko ay talagang nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino. Yan ang kanilang tinitignan dahil nga po sa hirap ng buhay ngayon. Of course, pipiliin natin yung magaling, mahusay, matino na kandidato. Pero mga kababayan, itong si Vice President Sara Duterte, hindi ko po siya nakitaan ng mga kontribusyon para sa bayan. Siguro kung meron man, yung pong paninira, negative. Yung pong paninira sa gobyerno, yun ang kanyang pinakamalaking nagawa. Negative po ang kanyang imahe. Ito po ay negative. Hindi po magandang kontribusyon para sa bayan. Ito ay negatibo. Ang laging pagsira, pag-atake sa gobyerno. Ang gusto ng mamamayang Pilipino ay ang pag-unlad ng ating bayan, ang katahimikan. Pero hindi po natin nakikitaan itong si Sara. Kung yan ang maging presidente, nako, saan kaya niya tayo dadalhin? Nakakatakot, mga kababayan. Baka sa kangkungan tayo dumiretso. Kulang po siya sa kaalaman. Malayo ang kanilang agwat ni former Vice President Leni Robredo. Si former Vice President Leni Robredo, napakagagandang proyekto ang kanyang nagawa. Magagandang kontribusyon para sa bayan. Pero si Sara, ang ating Vice Presidente, wala, mga kababayan. Sa totoo lang, wala po siyang major contribution sa ating bansa. Napakasimple naman yung ini-introduce niya. Actually, gas-gas na yun nung panahon pa ni Marcos Sr. Yung toothbrush, yan, kaya tinawag siyang Secretary Toothbrush. Ano pa, yung tree planting. Matagal na yung ginagawa, yung tree planting na yan. Pero tong si Mayor Leni Robredo, nako, talagang iba kung mag-isip, malalim talaga. Kaya malaki po ang kanilang diferensya. Kung ating kukumpara o titimbangin, malayo si Sara Duterte. Ang problema sa mga panatikong Pilipino, basta gusto nila, yun na. Yun ang kanilang pipiliin. Wala. Ito ang mga kababayan nating hindi nag-iisip. Sila po ay dinadamay tayo. Dinadamay tayo sa posibleng pagkaka-diretsyo natin sa kangkungan. Imbis na ang isipin nila ay ang pagandahin ang ating bayan, paunlarin ang ating bayan, pagaanin ang buhay ng mga Pilipino. Itong mga panatiko na to, wala silang pakialam. Basta sumusuporta sila sa isang tao, yun na. Yun ang mahalaga sa kanila. Pero hindi nila inisip na ang taong kanilang sinusuportahan ay wala namang magandang
Hindi natin nakikitaan ng mga positive qualities. Walang mga kontribusyon sa community. Walang kakayahan na mamuno, mag-lead. Di ko alam. Baka hindi na magigising itong mga DDS na to at mga panatiko. Puro paninira sa gobyerno at panay ang kanilang pag-build up sa kanilang kandidato, sa kanilang manok, na nakikitaan naman natin na walang kakayahan, mahina ang ulo. Kulang po sa, I think, sa neurons ng ating Vice President. Yeah, sad to say, but ito ang realidad. Mahina mga kababayan, kaya kung sino ang boboto sa taga Davao, well, yan po yung mga panatiko na mga hindi nag-iisip. Ang problema, dinadamay nila tayo. Yan ang problema. Tayo damay-damay na. Pero sana naman, mamayani, sana naman manalo ang karapat-dapat para sa bayan. Yan sana ang yan ang ating pinagdarasal, na ang maging bagong Pangulo sa 2028 ay makabayan, mahusay, matino. At sana naman hindi si Sara Duterte. Hindi pa nakakasiguro si Sara sapagkat meron pa siya mga kaso. At yan nga po yung impeachment na yan. Kaya hintayin natin ang March 16 mga kababayan. Nakaka-excite. Ano kaya mangyayari? Pero sigurado po tayo na manggugulo po yung mga grupo na yan. It's now or never. Gagawa sila ng hakbang para talagang pabagsakin, pero tignan natin. Desperado na po sila dahil kung hindi niya mapapabagsak si PBBM, posible siya makulong sa kanyang mga kaso. Ito ay personal preservation sa kanilang karir sa politika at gustong takasan ng mga kaso. Otherwise, kung hindi niya malusutan to, baka bagsak niya sa bilibid. Kaya ganun na lang ang kanilang black propaganda kontra sa gobyerno, hoping na malusutan itong mga kaso, patong-patong na ipinataw po sa kanila. Yan, nandyan po si Sonny Trillanes, si Sentry, na hahabol sa pamilyang Duterte. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon, isang maigsing reaksyon sa mga pangyayari, sa mga nakikita po natin sa ating bayan, especially nakafocus tayo sa ating Vice Presidente na nagsabing tatakbo siya sa pagkapangulo. Maraming pong salamat sa panunood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana naman mag-subscribe po kayo sa ating maliit na channel. Maraming pong salamat.